malaki na ang itinaas ng gasolina at diesel dito. So malamang ganyan din dyan sa Dagupan at sa ibang probinsya. Ang problema ng mga magsasaka din natin na dito at malamang dyan din sa buong bansa, bago ka makapamili ng diesel, kailangan magdala ka ng mga container. Andito po tayo ngayon sa mga container sa likod ko. Ayan yung mga container natin. Ang problema, yung ibang mga magsasaka natin ay hindi pinagbebentahan. Ewan ko kung problema rin yan dyan sa inyo, sa Pangasinan. Parang kailangan dalhin mo yata yung iyong traktora o kaya yung iyong harvester bago ka yan. Ito yung mga dinadala natin kadalasan, pati yung sa pang-irigasyon natin. So, ang problema niyan, Justin, walang nakahanda na patakaran ng gobyerno para ma-address yung ganitong problema. So, bukod sa mataas na yung presyo ng petrolyo, wala pa tayong nakahanda na paraan para yung namang mga magsasaka natin, hindi na kailangan dalhin pa yan sa gasolinahan. Paano tayo makapagpapakilala din na magsasaka at paano yung mga nagpapanggap din na magsasaka, yun pala nag-hoarding lang din kasi kinakabahan na sa tinataas na presyo ng petrolyo. Kasi pagka tumaas ang presyo ng gasolina, petrolyo, tataas din ang presyo ng fertilizer. Meron naman po tayong mga proyektong nakuha sa Department of Agriculture. So maraming salamat po sa ating Department of Agriculture, yung composting facility. Kaya lang hindi pa rin yan nag-ooperate. Ang composting kasi o kaya yung pag-produce natin ng fertilizer na hindi synthetic kundi organic. Ito yung paraan natin para makabawas ng gastos sa fertilizer. Unfortunately, yung dito sa Negros hindi pa gumagana. Hindi pa nag-ooperate kasi para mapa-operate mo yan, kailangan merong kahit paano konting maliit na warehouse. Meron din silang resources para masimulan yon. Kaya lang yung ating magsasaka din, wala namang talagang malaking kapital. Kaya ito yung mga bagay na kapag hindi masolusyonan ng gobyerno, ang kailangan gumawa ng solusyonan nito, mga magsasaka na rin. Magsama-sama tayo para naman kahit paano magawa natin to ng paraan nang hindi lang basta sa gobyerno. Kung ano yung may bibigay ng gobyerno, tanggapin natin. Bandang huli, pagka hindi pa nasolusyonan, talagang tayo ang gumawa ng sarili nating solusyon. Sa mga nakikinig na nagtatrabaho sa munisipyo, hindi nakasalanan ng DA kapag late yan na i-provide. Kasi ang DA, umaasa rin yan sa MAU, sa Municipal Agricultural Officers. Umaasa din yan sa LGU. Kung naibigay na ng DA sa inyo ng ahead of time, pero hindi nyo naman sa LGU na ipamahagi ng tama, bukod sa hindi nyo na ipamahagi sa totoo magsasaka, late nyo pa na ipamahagi, pinulitikan nyo pa, dyan din nagsisimula yung problema At kawawa din yung DA kung ginawa naman niya yung trabaho niya. Kaya lang ang pagkakamali nasa LGU na, ang karaniwan namang sinisisi, DA. So wala mo babudyasin, maraming problema kasi dyan minsan na gobyerno sa gobyerno nagtuturuan na o sino may kasalanan. Tama yun. Kasi yung imported na bigas, mura naman natin nabili. Kaya lang, tumataas yung presyo ng diesel, fuel, fertilizer. Ginagamit itong dahilan ng ibang mga traders, importers para itaas ang presyo ng bigas. So, ang daming mga ginagamit itong mga problema natin para kumita ng mas malaki. Hindi lang naman yung mga traders, ito yung mga may-ari ng gasolinahan. Hindi pa tumataas yung presyo ng diesel. Doon sa kanila, tumaas na. Nabili nila yan ng mura So yun namang mga importer, nakabili ng
murang imported na bigas, nung nagkaroon ng gera sa Iran, ginagamit yan para itaas naman yung presyo ng bigas nila. Kaya ito po, Bombo Justin, yung oil deregulation law, kumbaga hindi na nire-regulate ng gobyerno yung presyo ng gasolina. Parang ngayon iniisip nila, baguhin yata natin yung batas. Ganoon din sana sa imported na bigas na ginagamit ng ibang mga traders, importers na dahilan para itaas yung presyo ng bigas. Siguro ito yung panahon para i-regulate ng gobyerno. So yung suggestion at idea ng DA na magkaroon ng price cap, may magandang action yan ng DA na bantayan natin kasi may mga aabuso eh.